faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. Verse number 6. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. Verse number 7. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it, is an exceeding good land. Verse number 8. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land, and give it us a land which floweth with milk and honey. Verse number 9. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Verse number 10. But all the congregation made stone them with stones. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Verse number 11. And the Lord said unto Moses, How long will this people provoke me? And how long will it be heard they will believe me for all the signs which I have shown among them? Verse number 12. I will smite them with the pestilence, and disinherit them, and will make of thee a greater nation, and mighty. Verse number 13. And Moses said unto the Lord, Then the Egyptians shall hear it, for thou broughtest up this people in thy might from among them. Verse number 14. And they will tell it to the inhabitants of this land, for they have heard that thou, Lord, art among his people, that thou, Lord, art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, and that thou goest before them by daytime in a pillar of cloud, and a pillar of fire by night. Verse number 15. Now if thou shalt kill all these people as one man, then the nations which have heard the fame of thee will speak, saying, verse number 16, because the Lord was not able to bring these people into the land which he sware unto them, therefore he had slain them in the wilderness. Verse number 17, and now I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken, saying, verse number 18, the Lord is long suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Verse number 19, pardon, I beseech thee, the iniquity of this people according unto the greatness of thy mercy. And as thou hast forgiven this people from Egypt even until now. Verse number 20, sabay-sabay po, walang paglunahan. And the Lord said, I have pardoned according to thy word. Wala po, mabasa na kanyang salita. Salamat natin ulit ang ating nagpagbo. Number 44. Number 44. Page 44. I know not why God wondrous grace to me and made known, nor why
believed, and I'm persuaded that He is able. So in God which I committed, unto Him against the day. I know not how His saving grace to me in part, nor how believing in His word profits within my heart. But I know I have believed it, and I'm persuaded that He is able. So in that which I committed, unto Him against that day, I know not how God's Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in me. But I know I have believed it, and I'm persuaded that He is able. So keep that which I committed unto Him against that day. I know not how the may be reserved for me, of wearing wings or golden gates, before His face I see. But I know I have believed it, and I'm persuaded that He is able. So keep that which I committed unto Him against that day. I know that when my Lord may come at night or noonday prayer, nor if I walk the veil with Him, or miss Him in the air. But I know I have believed it, and I'm persuaded that He is able. So keep that which I committed unto Him against that day. Gusto natin, episode number 47. Ask me not, O gentle Savior. Ready, church? Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others Thou art calling, do not pass me by. Savior, hear my humble cry. While
Declare confession, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Trusting only in thy merit, all I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou dost bring of all my comfort, more than life to me. Oh, my heart on earth beside thee, oh, and him but thee. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Okay po, so good morning po sa lahat. Ano kayo? Nagkaroon na po nyo ang dinalaw nyo. Baka iba yung dinalaw nyo. Iba yung pagdalaw sa puntos, wala akong problema yun. Dahil yun po ay tanda na ating respeto sa namatay. Pero yung namatay, wala ko dun sa puntos. Yung laman po lang nandun. 24 hours yun, lumipas na, ilang taon na. Ano na po yun? Alabog na po yun o lupa na po yun. So mamaya kapag-anak natin. Talaga po. So punta po tayo sa ating pag-aralan ngayon. Tayo po ngayon, kapatid. Isang po natin ang ating mga Biblia. Kapag po ng Colossians chapter 2, verse 7 to 10, no? Dito sa Colossians chapter 2, verse 7 and 10. Rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Verse 10, and you are complete in Him, which is the head of all principality and power. So, parin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Ang mga kapangyarihan sa lahat, salamat ng Diyos sa umagang ito, sa muling paggabay po sa amin, at nawa, kayo po ang magturo po sa amin upang matutunan namin ang dapat namin matutunan sa Biblia kaparaanan. Lahat ng ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po yung mga kapuna, mga palit, at ulit, magandang umaga po sa lahat. At tayo po ay tatapos sa ating pag-aaral ngayon. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga ay pinamangatang complete in Christ. Bakit po kaya complete in Christ? Doon po natin inalo yan, doon po sa Colossians chapter 3, verse 10, no? Sabi doon, you are complete in Him, which is the head of all
principality, and power. So, unang-una mga kapatid, so, alam natin na lahat po tayo ay may sino bang namatayan po sa inyo? Namatayan ng mahal sa buhay. Namatayan ng ano pong so, sa karaniwan po ako, namatay na po yung nanay, tatay ko, mga kapatid ko. 12 po kami, ano na lang po kami, 4 na lang, yung isa nawawala pa. 4 na lang kami natira, yung isa nawawala pa, nasa Marawi, pero hindi ko makontak, hindi ko mahanap-hanap. So nawa, magkita kami sa isang dako lang na loobin ng Panginoon. So yung mga namatay, siyempre, mahal natin po sila, di ba mga kapatid? Yung buhay na, yung namatay, yung buhay, eh talagang nararamdaman natin na talagang yung ating banding sa kanila. Ngayon, siyempre, pag patay na, ang mahal natin sa buhay, nawawala na po yung banding natin. Kaya nga maganda mga kapatid, habang buhay, yung ating mahal sa buhay, iparamdam po natin yung pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay, na buhay pa. Hindi nung pag namatay, sa kakaiyak ng tutututo, bakit ka nawala? Yun. Saka natin ipaparamdam yung pagmamahal. Dapat habang nandyan yung mahal natin sa buhay, iparamdam na natin na mahal natin sila mga kapatid. Ang dami mga nagdalaw sa puntod. Yun. Iyak ng iyak dahil naalala nila ang kapatid nila, ang mahal nila sa buhay, ang mga magulang. Pero nung buhay ang magulang nila, wala silang respeto sa magulang. Hindi na naiparamdam ang totoong pagmamahal. O mga anak, mga magulang, habang buhay ang anak nyo, habang buhay ang magulang, kaya natin iparamdam ang pagmamahal. Nasabi ba nyo sa mga magulang nyo, Ma, mahal kita. Pa, mahal kita. Sino nagsasabi na, I love you, Mama. I love you, Papa. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Dapat nararamdaman po ng magulang. At ganun din mga magulang. Nasabi ba nyo sa anak? Anak, mahal na mahal kita. Yes, amen. Alam mo, anak, galit ako sa iyo. Dapat paramdaman mo ng bawat isa sa atin ang pagmamahal. Hindi nung pag nawala yung pagmamahal natin sa buhay, saka tayo uiiyak. So, ngayong umaga mga kapatid, focus po tayo dahil sa ating pag-aaral ngayong umaga, yung tinatawag na complete in Christ. So sa lahat po ng mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mananampalataya, tayo po ay kompleto na sa Diyos. Wala na tayong hahanapin. Kapag Kristiyano ka, kapag tayo po ay mananampalataya, makikita natin yung blessing, yung spiritual blessing, na kompletong-kompleto na po. Bakit to? From the foundation of the world, pinili po tayo ng Ama. Tingnan po natin mga kapatid. Ephesians chapter 1. Verse 3, ano pong sabi ng ating kapatid Apostol na Pablo, dito po sa Ephesians chapter 1 verse 3, sabi doon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Blessing po yung mga kapatid, na bago palikay ng mundong ito, pinili na tayo ng Ama, para sa Kanya, para sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin, Ephesians 1:4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So sa dami po ng ating nagtao sa mundo, isa po tayo sa pinili, isang blessing po yun, na dapat natin ikatuwa, ikaligaya. Kahit marami pong mga pangyayari sa mundo ito na nakakalungkot, pero sa dami ng tao sa mundo, isa ho tayo sa pinili ng Ama, isa ho tayo na ang pangalan natin ay sinulat sa aklatang buhay before the foundation of the world. Di ba nakakagalak yun? Na hindi naman ang pagsulat ng Diyos sa aklatang buhay ay hindi dahil guwapo, hindi dahil maganda. Kasi kung paganda at pagwapuhan, abay, sino kaya makakapasa sa atin? Kasi ang daming guwapo eh. Sino ba mga bansa mga guwapo, Brother Ernest eh? O, siyempre, mga European, matatangkad, mapuputi, di ba? Eh tayo, matangkad lang kung balit yung ating kasama. Pero pag kasama natin sila, wala na ho tayo eh. So, kung yun ang pagmamasihan ng Diyos, babagsak ko ang Pilipino.
Kasi ang Pilipino, ano po ang totoong Pilipino? Pango. Small? Pango? Papainin yung... Bakit hindi kayo Pilipino? Yun. Pero, yan ho ang design ng Diyos. Huwag mo tayong managhili sa mga matatapos ang ilong. Importante, may ilong. Yun. Ang hirap naman, wala kang ilong. So, disenyo ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun po yung i-design niya. Kung bakit pinili tayo ng Diyos, dahil gusto niya. Yun ang sagot ko doon. Ano po? Yung He predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Yun, inampun po tayo ng Diyos. Dahil nag-iisa naman, ang sabi ng Bible, there is only begotten Son. Nag-iisa yung bugtong na anak. Ang Panginoon Kristo. Ay paano tayo naging anak? Inampun po tayo. So yung pag-ampun sa atin ng Diyos, unconditional. Pag sinabi unconditional, walang kondisyon. Kaya napakabuti po ng Diyos. Legally, natubos tayo ng dugo na ating Panginoon at siya po yung nagtigis ng dugo para sa kasalanan natin. At vitally, yun, alam natin, yung last Sunday, no, yung mga young people, nagkaroon kami ng kaunting exam, no? Ganda ng mga young people eh. So, anong ginawa ng Ama? Anong ginawa ng Anak? Anong ginawa ng Banal na Espiritu pagdating sa kaligtasan, sa salvation? So, tingnan po natin, no? Sabi po dito sa ating binasa na yung vitally, ang regeneration, gawa po ng Banal na Espiritu. So, yung dandon, yung order of salvation, yung Father, the Son, and the Holy Ghost. Lahat po yun ay bahagi ng tinatawag pong spiritual blessing. So bakit natin tinatalakay ito, mga kapatid? Dahil kapag tayong Kristiyano, mananampalataya, makita po natin na talagang tayo po ay kompleto na pagdating po sa Panginoon. Ngayon, verse 7, tinan po natin, ito yung tinatawag pong, talakay po natin yung key topics po natin, yung tinatawag pong deception. O tinan mo natin yung verse 7 muna. Sabi ko sa verse 7, ang ating binasa kanina, Colossians 2:7, sabi po doon, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Yun sa Tagalog, na nag-uugat at nakatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. So bilang Kristiyano, bilang mananampalataya mga kapatid, dapat tayo ay tumitibay. Yun, mahirap po pag hindi po tayo tumitibay. Ano pa? Sabi doon, tumitibay saan po? Sa pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, ito po ay mga katuruan ng banal na kasulatan. Kaya ka tayo po, ang ating final authority ay ang Biblia. Sino pong walang Biblia sa inyo, mga kapatid? Taas ang kamay. Yun, dito po. O, ito, madami pong Biblia dito. Mayroon po ako, malaki, maliit. Dami po pa dyan. Sino walang Biblia? Taas ang kamay. At ayan, pakibilang nga. 1, 2, 3. Yun, 3. So, mamaya, bilang po kayo at so, maraming Biblia dyan. Yung mga hindi naman gumagamit ang Biblia, dalhin nyo dito. Kasi kung magiging alikabok yan, ipamigay na po natin. So, yung katuruan, magagaling po sa banal na kasulatan. Hindi po sa turo ng tao. Kaya nga ang final authority natin, tingnan po natin, dito po sa 2 Timothy, chapter 3, tingnan po natin, 2 Timothy, chapter 3, verse 16. Ano po yung sabi niya po ng Pablo? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan na pinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo at pagsansala sa pagsaway sa ikabututo na nasa katuwiran. So ang Biblia lang talaga ang pwede nating aasahan mga kapatid sa pagtuturo. Kaya wala tayong turo na galing sa turo ng tao. Turo ng salita ng Diyos.
Yung katulad kahapon, di ba? Anong araw kahapon? Bye-bye. November 1. Ano ang naalala nyo sa November 1? Kayo ang magsabi. Araw ng mga... Sino ang kumakain? Patay o buhay? Dapat sila ang kumakain. Bakit yung mga buhay ang kumakain ay araw pa, pista pala ng patay? So yun po. So yun po ay may historical na kasaysayan, may kasaysayan po yung ganong tradisyon. At yan naman, hindi naman bawat na alalahanin yung mga patay. Ang inaano lang natin yung mga seremonya na wala namang kautusan ang Biblia. Diba? Tulad yan, ang paniniwala nila, ang namatay daw ay kaya ka nagpapadasal ay para yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay ay, ano po, mabawasan ang kasalanan at saka maalis ka doon sa isang dako. So, tayo po naniniwala na kapag ang tao'y namatay, wala na ho yung kanyang kaluluwa dito sa mundo. So, automatic na po yun. Sabi sa Biblia na kapag namatay ang tao, yung kanyang kaluluwa espiritu, babalik ko sa Diyos. Wala kang 40 days na naglalakbay yung kaluluwa dito sa mundo. So, ang basehan po natin dyan, ang Biblia. Yun. Kaya nga kailangan, sabi ni Apostol na Pablo, dito sa ating binasa, rooted, na nangahuugat at nangatatayo sa Kanya at matibay na inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Yun. Kayo ba mga kapatid, nagpapasalamat? Yes, amen. Yun. Ano ang pinagpapasalamat natin? Alam nyo natin ang pinagpapasalamat. Di ba sabi ng Apostol na Pablo, 1 Thessalonians 5:17, sa lahat ng bagay. Pero kung gagawin natin sa lahat ng bagay, magpasalamat. Yun. Pastor, ano bang mga bagay ipagpapasalamat natin? Yung mayroon pang asawa, mayroon pang anak, mayroon pang trabaho, mayroon pang negosyo, nakakapang-charge ka. Ang dami kayo mga Kristiyano ngayon, wala sa church. Kung saan-saan na lang sila, bahala na. Basta ako, nandito. Yun. Okay lang, yung mga nandun sa Google Meet, kahit nasaan sila, naka-join. Di ba? Kahit may Google Meet, ayaw mag-join. Pipindutin mo na nga lang yung Google Meet eh. Kahit nasa dulo ka ng mundo, basta may signal, makaka-join ka, brad. Pero wala nang dahilan. Ang dahilan mo lang, sarili mong dahilan. Pero kung Diyos ang magbibigay sa'yo, wala ka talagang dahilan. Bakit doon mga kapatid, ang mga Kristiyano kapag sumasamba sa Diyos, kapag sumasamba sila, naglalakbay pa sila ng ilang oras. Di ba? Ilang oras naglakbay si Abraham bago makarating doon sa bundok na pag-aalayan kay Isaac mga kapatid. Sa palagay nyo, ilang araw? 3 araw. Ibig sabihin, yung pagsamba nila talagang nasa puso. Yung taga Belmont, ilang oras kung kayo maglalakbay mula sa bahay nyo hanggang dito? 1 minuto. Ha? 1 minuto. Ba't nalilid pa kayo? Yung 1 minuto na. Yung 3 araw naglalakbay. Yung mga primitive Baptist sa US mga kapatid. Sumasakay pa po sila ng aeroplano 1 hour para lang makapagsamba sa Diyos. Ganun kadedicate ang kailang pagsamba sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo na nang uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Dapat matibay. Kapag hindi tayo matibay sa dami ng mga struggle sa buhay, sa dami ng mga dalahin, sa mga alalahanin, baka iyan ang maging dahilan para bumagsak tayo dahil hindi tayo matibay. Ngayon, verse 8, tingnan po natin, sabi ni Apostol na Pablo dito, yung tinatawag na deception and false teaching. So ano yung mga deception? Yung mga false teaching. Sabi ni Apostol na Pablo, Colossians 2:8, so bukas po kayo ng Bible, huwag nyo lang akong titigan, baka matunaw po ako. Beware lest any man spoil you through philosophy, vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world,
and not after Christ. Ito yung warning ni Apostol na Pablo. Sa pagkaliwat sa Tagalog, kayo'y magsipag-ingat. Ano daw ang gagawin natin, kapatid? Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Ang dami kayang filosofiya dito sa mundo. Ano, Brad? Hindi ako naniwala sa Diyos. Kung may Diyos, bakit ang dami mahihirap? Bakit ang yumayaman lang, yung mga kontraktor? Bakit ang daming mga walang trabaho? Dapat pantay-pantay ang Diyos. So, di ba? Sabi doon ng isang pilosopo, hindi na ako naniniwala sa langit. Ang langit ay kung saan ka masaya, yun ang langit. Ang matindi, no? So, pag sinabing langit, ito po ay nangangahulugan na above the ground. Pag pinag-uusapan yung langit. Siyempre, pag pinag-uusapan yung spiritual heaven, mayroong tatlong pag-aaral po dyan. Yung tinatawag na Old Testament, New Testament, at saka yung eternal heaven. Yung church, tinuturing po itong Kingdom of Heaven. Extension of Kingdom of Heaven doon sa eternal, yung iglesia o yung church. Kaya kung makita natin, sabi ng Panginoon, kay Peter, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko, anong itatayo ng Panginoon? Ano itatayo? Ang aking iglesia. Yung church ang itatayo. At sabi ng Panginoon, yung church ngayon, tinawag ng Panginoon ni Paul na Temple of God. Tinawag din po ni Paul yan na Church of God. Tinawag din po yan na Church of the Living God. Iba-iba ang katawagan. So, ang importante mga kapatid, sabi doon, kayo'y magsipag-ingat. Ang dami natin pwedeng pag-ingatan mga kapatid. Lalo na po sa dating religion natin. Yung ating pinabisnan. Ang dami pong tradisyon. Sabi doon, after through philosophy and vain deceit, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. So, ang daming pagdaraya kayo, mga kapatid. So, mag-ingat-ingat kayo. Lalo na ang nagbumagamit ng mga cellphone. Yun, ang daming na-scam. Si Brad, nadali ng na-hack yung kanyang account. Nag-message si Brad sa akin, Brad, Pastor, hiram ng pera. Sabi ko, alam ko yung galing niya, hindi naman ganon. Sabi ko, naghinala na ako. Brad, tatawagan. Huwag mo na akong tawagan. Kunti halaga na naman ang binigyo ko sa'yo. Damot ko. Yun pala, nahack na yung ano niya, yung account. So mag-ingat po tayo mga kapatid dahil yun po ay maraming nagbibiktima. At ika, saan yung start, patay na si may naka-open. Baka may naka-open po sa inyo, nagbabak na po yung Ayun, muna na. Doon po, so mag-ingat po tayo dahil daming mga manluloko. Yun. Manluloko sa lahat ng bagay. Kapag ang isang tao, hindi Kristiyano, hindi born again, kahit ang mga Kristiyano, minsan marami yung nagbubuna sa kabundukan eh. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Ang sabi po doon, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag. Nabibihag po ito. Ano pa? Sabi doon, sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, yun, ayon sa pasigulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Yun. Ang Pilipinas po ang pinakamaraming tradisyon. Ang sabi ng isang nag-post, napakagastos sa Pilipinas. Ang daming holiday. Yun. Simulan natin. January 1, 31. Anong gagawin natin? 31. Talagang labindalawang bilog. Yan, simula naggastusan yan. November, January 1, siyempre,
Handaan na naman. Ano ang sunod na handaan naman? February 14. Oh. Yung mga magsyuta. Yun, ano ng mga bulaklak yan. Ano pa yung mga holiday? Holiday brand na magastos sa Pilipinas. Pista. Oh, pista dito, pista doon. Kaya sa probinsya kami, pag yung di ba ako Kristiyano, talagang pinaghahanda namin ang pista. Dapat may alaga kang baboy. Kasi pupuntahan ka na maraming tao eh. Madaming gastusan natin dito sa Pilipinas. Hindi na mas masamang maghanda kung para mong ubusin. Kaya ka naghahanda para kumain. Hindi para doon sa tradisyon. Sabi doon, hindi ako tulong Pablo, ayon sa sabi ng tao, ayon sa pasimulang aral ng salibutan, at di ayon kay Kristo. Ano mo ba niyo ang ating Panginoon hindi nagtuturo ng worldly tradition? Yung mga tradisyon yan ay pagan practice kung uugatin natin. Kung isa-isa natin pag-aaralan yan, hindi nagsimula yan sa turo ng Panginoon. Nagsimula lahat yan sa paganistic. Iba ho ang dinudiyos nila, hindi ho ang Diyos. Kaya, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihat. So, maraming mga sabi-sabi, di ba? Sabi ng mga matatanda, huwag kayong magwawalis paggabi. Yun. Bakit daw huwag magwawalis paggabi? Malas! Ano ba mga sabi-sabi? Pag may patay, huwag rin magwawalis. Yun. Ano pa ang kasabihan pag may patay, mga kapatid? Sino nakaranas na namatayan? Ano pa mga sabi-sabi sa namatayan? Huwag lang maligo. ay kung 2 buwan yun, anong tawag? Borol. 2 buwan ka hindi maliligo. Wala akong katurang gano'n ang Biblia, mga kapatid. Yan ay invento ng mga tao lang yon. At wala akong kinalaman sa ating spiritual na buhay. Ano pa? Ano pa mga kasabihan na namana natin, mga kapatid? Ang mga ikakasal, huwag niyong isusukat ang damit pang kasal. Hindi matutuloy ang kasal. Ay, paano mo malalaman ang sukat ang damit? Hindi mo isusukat. Yun. Ang dami yung kasabihan, na kung, halos di ka na makakilo sa dami ng kasabihan, eh. Wala akong kinalaman. Ang kasabihan, ang sinasabi dito sa Biblia, mga kapatid, na tradisyon na dapat natin sundin, ay nandito po sa Jude chapter 1, verse 3. Ito ang tradisyon na dapat natin sundin. Hindi yung sabi-sabi ng mga tao. Ang sabi po dito ng Jude chapter 1, verse 3, Beloved, when I give or diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Yung tradisyon o yung pananampalataya na itinuro ng Panginoon, nagsimula ito, first century. Ay yung sabi-sabi ng tao, invento lang yun eh. Ngayon lang nag-alabasan, kailan lang yun eh. At tapos, sino ipaghambingin natin? Turo ni Kristo, turo ng tao. Sa Biblia, may 3 klaseng turo. Turo ng Diyos, turo ng Diablo, at turo ng tao. Nasaan po kayo ng mga kapatid? Dapat turo tayo ng Diyos. Kasi sa Biblia, may turo ang demonyo. Sabi ng 1 Timothy, chapter 4, tingnan natin. Chapter 4, verse 1 hanggang 3. Sabi po dito ni Apostol Pablo, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils. So, may doktrina ang Diablo, mga kapatid. At ano ang doktrina ng Diablo? Mabuti, masama. Masama po yun. Hindi naman nagbibigay ng doktrina si Satanas na mabuti. Lahat ay masama. Bakit po kaya? Ito po ang si Satanas kasi, ito po siya. John 8:44. Sabi po dito, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer.
Martirer po si yung devil from the beginning and abot na in the truth. Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Sa Tagalog, ito po, kayo sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig niyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pananghuna at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sagalang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Kaya tayo mga batid, kung tayo magsisinungaling. Yun, sabi dito, lahat ng mga sinungaling, sino ang tatay? Ang diablo. Yes. Oh, mga anak, pag tinanong, anak, nag-aaral ka na ba? Anong sagot? Pag hindi pa po. Pag nag-aaral na, opo. Pero minsan, kahit hindi nag-aaral na po. Pero pag tinanong, 1 plus 1 equals 11. Ang layo, no? Okay po, so, yan po, no? Sa buhay po natin, yung isang katuruan, turo ng diablo. Yun. Siyempre, yung turo ng Diyos, automatic na po yun. Yung sinasabi sa banal na kasulatan, katuruan ng Diyos, yung ikabibigay ng luwalhati sa Kanya. Ngayon punta tayo dun sa katuruan ng tao. Dito po sa Mark chapter 7, verse 6. Ano pong sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, mga kapatid? Sa verse 6. Sabi doon, He answered and said unto them, well, had Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honored me with their lips, but their heart is far from me. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyong mga paimbabaw. Yung binabit ng Panginoon, yung salitang hypocrites, ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y binagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanang puso ay malayo sa akin. So ang dami ngayong araw ng linggo, ang daming nasa simbahan. Ang tanong, ang puso ba natin talaga ay nandito para sumamba sa Diyos? Kasi sabi ng Panginoon, pinuuri ako ng mga taong ito ng kanang labi. Yes, Lord. Talagang naninig. Yes, Lord. Talagang pawit-awit pa eh. Talagang sayawan. Oh, hallelujah! Amen! Glory to God! Talagang pasigaw-sigaw pa. May mga simbahan pasigaw-sigaw pa eh. Talagang para nasa ano eh, konserto eh. Dati kami ganon. Dati kami nasa Pentecostal. Talagang ako po ang song leader, talagang nagsasayawan. Oh, brother, hurry up! Sayawan tayo, Brad! For the glory of the Lord! Ganun po kami. Sang oras sa sayawan, Brad. Tatlong long sleeve ang napapal ko sa pawis-pawis eh. Pero pag pinag-aralan mo walang Biblia, sabi ng Panginoon, John 4:24, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and truth. Wala ho sa Biblia na pag nag-worship, pagsayawan. May nabasa ho ba kayo magsayawan sa New Testament? Wala. Ay magkagawin natin? Wala ho sa Biblia kasi ang Biblia po binubuo ng dalawang bahagi, dalawang testamento. Old Testament sa New Testament. Ang Old Testament, sabi ng ating Panginoon, Luke 16, verse 16, ano po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Sabi po niya, the law and the prophets were until John. Since the time, the kingdom of God is preached, and every man present into it. So yung law at yung mga propeta hanggang kay John the Baptist na lang. At ang pagbabatayan po natin ang turo ay ang turo ng ating Panginoon, hindi yung lumang tipan. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 20:20, sabi po dito sa 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. So, yung katuruan, yung aral, yung doktrina natin, manggagaling sa ating Panginoong Kristo dito sa bagong tipan. Kita po, no? So, ang Biblia po ay binubuo ng 66 books. Ilang book ang aklat, ang Biblia? 66. O, lalabas tayo mamaya. 66 books.
Ang lumang tipan, binubuo ng ilang aklat? 39 books. 39. Ang New Testament, ilang aklat? 27 books. Yun. 39 minus 27, plus 27, 66. So yung 27 books, dito tayo magbabase ng ating gagawin, ng ating susundin. Ito kasi yung katuruan ng ating Panginoon. Tingnan po natin, no? Dito lang po yun, dito hanggang dito lang yan, no? Eh paano, Pastor? Anong gagawin natin sa lumang tipan? Ang lumang tipan, babasahin natin para maging aral sa atin. Maging lesson. Halimbawa, sa Genesis, babasahin natin ang Genesis. Sino ang mababasa natin? Sino ang mababasa natin na karakter sa Genesis? Siyempre si Adan. At ano ang lesson natin matutunan kay Adan at Eva? Yung maging masunugin sa Diyos, huwag susuway. Yun. Pero hindi natin gagawin kasi wala naman na yung utos lang Diyos sa kanila na huwag kang kakain ng bunga na nakababatit mabutit masama. Mayroon ka bang puno ngayon doon? Wala. Kasi inalis na ng Panginoon yun. At wala na rin po yung Garden of Eden na mapipitasan natin ang lahat ng uri ng prutas. Maraming prutas. Nasaan po ang prutas na yun? Nasa palengke. Wala na po tayong mapipitasan. Nasa palengke na po ang mga prutas. Pero yung Garden of Eden, wala na po yun. So, pwedeng basahin ang Old Testament, pero yung mga inutos doon, huwag natin susundin. Bakit to? Pwede mo bang sabihin, sinabi ng Diyos kay Noah, Noah, gumawa ka ng barko. Nung nabasa mo, Pastor, ano ba inutusan ako ng Diyos? Gumawa daw ako ng barko. Hindi ko sa'yo yun. Kay Noah inutos. Ang lesson lang doon, kung anong utos, dapat sumunod. No complaint. Yung kinanta natin kanina, no? Yung, isang kanta natin, no, more not. Huwag yung sinabi ng Biblia, dumalo ka ng pagtitipon. Ang aga naman. Saka doon sa church, ang lamig. Nung walang aircon, ano ba naman church dyan? Ang init. Hindi talaga maintindihan ng tao eh. May isang kwento mga kapatid, ang sabi ng magtatay ito. Sabi ng tatay, anak, magbabiyahe tayo. Babiyahe tayo kung bawat barangay, dadaanan natin. Eh, may kabayo. Sabi nung tatay, anak, ikaw na ang sumakay. Okay, siyempre, mapagmahal na tatay eh. Sabi nung anak, salamat tayo. Habang nasa daan sila, sabi ng mga tao, ano bang walang awang tatay yan? Walang awang anak yan. Yung tatay ayaw pa sakayin sa kabayo. Narinig nung anak, sabi nung anak, ay, sama ng loob yung sinasabi ng tao, ikaw na ang sumakay tayo. Ako ang aakay sa kabayo. Yung palitan sila. Pagdaan nila sa isang barangay, sabi naman ng mga tao, ano bang, walang diyang tatayan. Yung anak ko siya ang pinahihina. Yun. So, yun ang narinig nila. So, sabi ng tatay, anak, ang gawin na lang natin, hilahin natin yung kabayo, huwag na tayo sumakay. O pagdating naman sa isang barangay, sabi ng tao, mga baliw yata yung dalumag-lamag yan. May kabayo, ayaw sakyan. Kita mo, kung makikinig ka sa sinasabi ng tao, wala ka nang magagawang mabuti. So, makinig ka sa salita ng Diyos dahil yan ang tama. Kung makikinig ka sa kaliwa, sa bang kaliwa? Kaliwa, kanan, harap, likod. Puro negative ang marinig mo. Makinig ka sa Diyos at tama talaga ang sinasabi nito. Magbasa ka ng Biblia, Brad. Huwag ka na magbasa. Kami natin babasahin dito sa basahin mo ito. Horoscope, mayaman ka, bukas. Kaya na nga yung palad mo. Naku, mamamatay ka na ngayon. Yung ka lang, sa habi ng Biblia ito, dapat mo horoscope ka pa. Ay, Pastor, hindi ako naniniwala. Punta ako kay Madam Aurin. Punta ka ba sa Quiapo? Huwag to yung maniniwala. Sabi ng Biblia, walang nakakaalam ng araw ng bukas. Kahit pagmula ka, kung talaga marunong si Madam Aurin, dapat naulaan niya kung anong tatama sa luto. Ba't hindi siya tumayag, Brad, di ba? Dapat milyonaryo na siya. Kasi yung una-una, yung mula na puputok daw ang vulkan, magkakalindon.
karaniwan lumilindol. Alam mo, sa isang araw, 30 times na lumilindol sa buong mundo. Ako ka, pwede akong muna, mga kapatid, lilindol bukas. Kasi, sabi ng Pinox 30 times na naglilindol sa bawat araw. Tama ako, Brad, naglilindol talaga. Huwag ko kayong maniwala sa mga hula-hula. Ang hula ho talaga nandito sa Biblia. Ang sabi ng Bible sa Matthew 6:34, walang nakakaalam. Tinan po natin mga kapatid. Baka may nagpapahula pa dito. Madam Aurin, unahan mo po ako. Sino po kayo mapapakasawa? Kung wapo o ano po kaya? 6:34. Ano sabi po dito? 34. Take it therefore, noted for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, sapat na yung araw na ito. Wala nakakalam ng bukas. Kaya, importante mga kapatid, yung tayo po ay nandun sa katuruan ng Diyos. Sabi po ng ating Panginoon dito sa John chapter 7, John chapter 7 verse 17, tinan po natin. 7:17. Sabi doon, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Kasi kung hindi doktrina ng Diyos yan, baka doktrina ng demonyo o doktrina ng tao yan. Kaya alamin natin, pastor, ito bang ginagawa ko? Aral na ba ng Diyos o aral ng demonyo? Kasi may aral ang demonyo. Tingnan po natin. Balikan nga po natin yung 1 Timothy. Chapter 4. Verse 2. Sabi ni Apostol na Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi niya, speaketh lies and hypocrisy, having their conscience served with alcohol. Ako sa verse 3, ito yung aral ng demonyo, forbidding to marry. Yung nagbabawal na huwag makasawa. Ano bang religion ang nagbabawal na mag-asawa yung nagpipreach? Ganong pinagbabawalan mag-asawa. Hindi pala aral ng Diyos yun. Aral ng demonyo pala yun, mga kapatid. Masakit man ang katotohanan. Sabi doon, forbidding to marry and commanding to abstain from which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. So wala nang bawal na pagkain ngayon, mga kapatid. Ang bawal, personal mo. O kayo mga kapatid, may paborito ba kayong pagkain? Ako may paborito akong pagkain. Ang paborito ko, basta sinabawan, Bisaya style. Yun, pakuluan mo ang tubig, pag kumulo, ihagis mo na, ihagis mo sa terperla, no? Pag kumulo ang tubig, lahat ang ihagis mo, hagis dito, hagis doon. Yun, okay na ho. Pag probinsyano, gano'n na po yun eh. Wala nang pili-pili. O yung mga taga-Bicol, basta may laing, solve na solve yan. O yung mga taga-Ilocano, basta may dinding-ding. Di ba, Brad? Okay na yan. So, alam ko yung mga paborito eh. So, may tubig. Kami eh, naalala ko si Brother JR, saka si Brother Melvin. Punta kami Cagayan, no, Brad, no? Ang hapunan ba natin yun, Brad? Tigda-2 tubig kami. Kasi yung budget namin, napaka-late. na hapunan. So, pero masarap. Ang tubig lang katapat. So, sa pagkain mga kapatid, kasi may mga grupo na bawal ang mga ganito, walang kaliskis, bawal ang, ano bang mga walang kaliskis mga kapatid na pagkain? Dalag. Pugita. Ano pa? Brother Janjan, ano bang ano pang walang kaliskis? Pusit. Tulingan, walang kaliskis yan. Kung bawal kainin sa kanila yan. Sa daming bawal. Sa atin, walang bawal as long na tanggap ng sikmura mo. Pero kung hindi tanggap ng sikmura mo at kapag kumain ka, ay naduduwal ka, parang buntis, hindi ka naman buntis. Eh, itigil mo na yan. Kapag kumain ka ng alimango, ay yung mukha mo, parang alimango, namamaga. Allergy mo yun. So, huwag ka nang kakain nun. Pero yung bawal sa'yo, huwag mo namang ibawal sa akin. Paborito ko yun, hindi naman namamaga ang mukha ko eh. So, wala nang bawal. Ang bawal, personal mo yun kung hindi kaya ng katawan mo. So, ito po, sabi ni Apostol na Pablo,
For every creature of God is good. Lahat daw ng nilikha ng Diyos ay mabuti. And nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Basta ipag-pray mo, ipagpasalamat. Kaya importante bago kumain, nagpapasalamat. Ipag-pray. Hindi pag nakita yung pagkain, talagang, oh, akin yan, akin ang buntot, akin ang ulo, talagang ano ba na eh. Dapat nag-pray, Lord, salamat po sa blessing. Tawa po, magsilbing kalakasan ang physical na katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung prayer na napakaikli. Huwag kayong gagaya sa Pentecostal pag nagpe-pray. Kahit pagkain pa lang sa oras. Mga Lord, pinagpe-pray po namin ang pagkain ito, yung nagtagtad, itong tagtaran ito, mga Lord, pinagpe-pray namin ng kutsara, yung naghugas ng kutsara, lahat po, talaga. Alam mo, yung may kasama akong pastor, talaga sabi ko, Lord, gutom na ako, Lord. Ayun ang pangalawang kita namin, pastor, ako na po magpe-pray. Kasi, alam mong lahat yata, nagbanyo, nagsaing, pinag-pray na. Hindi yung gano'n ang pag-pray. Sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Napakaikli. Eh, pagkain yan. Oh, Lord, i-bless mo itong pagkain ito. Pagsilbing kalakasan namin. Ang aming siya katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi mainip yung kasama mo. Mamaya, mainip yun. Pag dinner mo, wala na yung pagkain bro, di ba? Habang nag-pray ka, kain ang pala yung kasama mo eh. So, hindi ko ganun ang tinuturo ng Biblia, kapatid. So, ano po? Tingnan po natin yung sunod po. Sabi po dito sa bahagi, completeness in Christ. Yun. Ito ang pinaka-tiyapak natin ngayon. Central theme is that believers are complete in Christ and there is no need to seek some wisdom for salvation through other means like philosophy or legalism. So, wala na tayong gano'n sa atin o basta na kay Kristo kompleto na po tayo. Sabi din, verse 9 hanggang 10, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Verse 10, and you are complete in Him which is the head of all principality and power. Tanda po natin, nung sinabi ng ating Panginoon, Matthew 28, verse 18 hanggang 20, tinan po natin, Matthew 28, verse 18. Sabi ng ating Panginoon, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So yung autoridad nasa sa ating Panginoon. Wala ko sa pastor, wala ko sa pare, wala ko sa papa, wala ko walang mag-aangkin na siya ang may autoridad. Pero di ba marami ngayon nagsulputan ng mga false prophet. Alam niyo mga kapatid, ako ang huling sugo. Ako ang anointed son of God. Wala ho sa Biblia, lahat ho yun ay para kay Kristo. Hebrew chapter 1 verse 1. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Apostol Pablo? Sabi dito sa verse 1, God at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. And in these last days, spoken unto us by His Son, whom He had appointed here of all things, by whom also He made the world. So, sa Panginoon po yun, yung propesya. Lahat ng propesya sa lumang tipan na inaangkin ng iba, ay hindi po ganun, no? Hindi para sa kanila, sa Panginoong Jesucristo po yun. Kaya, mag-ingat po tayo dahil sabi ng ating Panginoon, marami yung lalabas ng mga bulaang propeta. Tignan po natin, sabi ng ating Panginoon, Matthew 24, verse 24, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Alam mo, pati sabi doon, they shall deceive the very elect. May mga pinili ang Ama, mga kapatid, before the foundation of the world. At yun po, yung ating misyon, yung ating pinag-pray, na sila ay makasama natin dito, yung mga pinili ng Ama, before the foundation of the world.
yung kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, nagsishare ka ba para sa kanila, mga kapatid? Kahit nasa Facebook pa yan, share mo yung ating link. Sabihin mo, friends, mag-join ka sa amin sa Google Meet. Nasubukan na ba nyo mag-send mga kapatid sa kaibigan nyo? Ito ba ang kaibigan nyo sa Facebook? Isa lang pastor. Okay lang ho, kahit isa, nasindan mo na ba? Hindi pa nga, kala mo, kay isa lang anan, hindi mo nasindan. Tingnan natin sa Sunday mga kapatid. Sindan nyo ng link. Dalawa lang naman yan, mag-join o hindi. Eh, paano kung mag-join? At naghahanap pala ng naghahanap pala ng mga ngalan na gustong pakinggan. Obligasyon po natin, may pananagutan po tayo mga kapatid. As a believers of the Lord, importante, nagsishare po tayo ng tamang ebanghelyo. Mag-invite. Huwag natin suluhin ang blessing ng Panginoon, yung salita ng Diyos na maririnig natin. Ang daming kaluluwa dyan. Kapitbahay mo, pwede mo yayain, friends. Pwede ka bang mayaya sa linggo? Ano ang sagot? Dalawa lang ang sagot. Oo o hindi. Eh, paano mo nalamang hindi? Sa pagbumuka lang talagang pastor, talagang hindi yan. Huwag ka, do not judge. Huwag kang humatol. Huwag tayong humatol sa anyo. Dahil yung magnanakaw, doon kasama ni Kristo. Di ba? Kung ikaw mahatol doon, usakan na magnanakaw. Siguro, pag tayo ang nandun, ako, walang pag-asa yan. Pero sabi ng yung magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo doon sa langit. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Ngayon din, makakasama kita sa paraiso. So, iba ho yung judgment ng Panginoon kaysa sa atin. Ang tingin natin, napakasama yung taong yun, wala nang pag-asa. Naku, walang kapag-asa yung pastor. Sino may sabi sa'yo? Hindi naman tayo ang Diyos. Dati na tayo, napakasama, pero sa kabutihan biyaya ng Diyos, kabutihan ng Diyos, narito tayo sa masama na nagpupuri sa Diyos. Hindi dahil ginusto natin, hindi dahil sa gawa natin. Gawa po ng Diyos, kaya tayo narito. Yun po ang blessing. Ano pa, kapatid? Sabi po dito sa Colossians, balik po tayo sa ating pinapag-aralan. Colossians, chapter 2. Sabi doon, spiritual circumcision. For it's plain that those in Christ have received a spiritual circumcision, not through physical act, but through Christ's act of forgiveness that has freed them from the penalty of sin. Yun. Spiritual circumcision, tumutukoy ito sa tinatawag na regeneration o pagiging born again natin. Pag hindi pa natin naiintindihan yung born again, so ganito ang pagiging born again. Tayo po spiritually dead. Patay po tayo spiritual. Bakit po tayo naging spiritually dead? Resulta yan ng pagkakasala ni Adan. Tingnan po natin ang Romans chapter 5 verse 12. Sabi po dito sa verse 12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Lahat po tayo nagkasala, at tayo po ay subject sa kamatayan. Kaya nung nagkasala si Adan, dalawa pong kamatayan ang kamatayan dumating sa kanya, physical death. Kaya ilang taon namatay si Adan, mga kapatid? Pero ba kayong informasyon? 930 years namatay si Adan. Sino pong 30 years pa dito, mga kapatid? 30 years. Si Adan, 930 namatay. Yun. Abutin kaya natin doon, brother John? 930. Yung 30 na, medyo hirap na yan, no? Bonus na lang nga rin. Kasi sabi ng mga eksperto, 20 pataas, nagbabago na yung ng katawan natin. Dati, yung mga muka ng 16 hanggang 20, medyo baby face eh. Pero pag 20 hanggang pataas na yan, medyo paano na yung collagen. Yun, kaya kung kailangan kumain ng mga paa ng manok, mataas daw sa collagen. Tapos mga 40 pataas, bumabagal na yung digestive natin.
Kaya kailangan medyo hinay-hinay sa pagkain, yung mga papunta na sa senior. Kaya ako medyo yung 1 cup, mas maraming gulay, kaunting kanin. Nung mga bata-bata, maraming kanin, kaunting ulam. Ang mga may edad, kaunting kanin, maraming gulay. Yan ganun na. Pero dapat ganun lahat. Kaunting kanin, maraming gulay. Sa Malaysia, wala namang kanin mga kapatid eh. Nag-stay ako, 1 buwan kalahati doon. Hindi ako nakatikim minsan ng kanin doon. 1 buwan kalahati ako doon. Ano mo doon? Puro noodles, puro gulay. Puro ganun lang ang ulam namin. Parang, hindi, pag Pilipino ka, parang hindi ka talaga kontento pag walang kanin kahit nasa ibang bansa eh. Talagang hanap-hanapin mo ang kanin. So, sabi doon, yung physical at yung spiritual death, pumasok ko. At siyempre, yung tinatawag na death and fellowship, nawala na po yung fellowship nila sa Diyos. Kaya ginawa ng Diyos, kaya ng iba, pinalayas po sila sa Garden of Eden. Kaya, yung tinatawag po natin regeneration, resulta ito ng biyaya pa ng Diyos. Kaya tayo na born again, hindi dahil nangaral si pastor, hindi dahil nakinig ka, kundi na born again tayo through the power of the Holy Spirit. Hindi dahil nakinig ka, kaya ka nakinig dahil born again ka na. Kasi ang patay, spiritually, hindi talaga makikinig yan. Kaya ka nakinig ngayon, buhay niya ang spiritual. Kasi imposibleng makinig ka. Kasi yung hindi patay spiritually mga kapatid, isang daro yan, hindi na dadalo sa sunod yan. Maiinip. Bakit to? Tingnan po natin. 1 Corinthians 2:14. Sabi ni Apostol na Pablo, yung mga taong hindi born again, ito yung sitwasyon nila. Sabi doon, but the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Ngunit ang tao ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito, ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasan ayon sa Espiritu. Pero yung mga born again mga kapatid, yung totoong kinilos ng Diyos, ano pong sabi ng Panginoon? Matthew chapter 5 verse 3. Tingnan po natin. Sabi doon sa sabi ng ating Panginoon, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mga born again po ito. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Verse 5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Tapos sa verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Tanong mga kapatid, sino ba ang nabubuto? Buhay o patay? Buhay. Buhay. Kaya kung sino pong nagdala sa inyo ng pagkain doon sa simenteryo, taas ang kamay. Sinong kumain? Patay o buhay? Ito yung karanasan ko talaga nung yung nanay ko, talagang pagdating ng November 1, nagluluto talaga ng pagkain yun, ilalagay ko sa altar. Ang paniniwala ng nanay ko, yung kapatid ko, pag naglagay, kakainin niyo. Ang ginagawa namin mga kapatid, yung nilagay yung pagkain, dinudukot namin mga kapatid. Sabi ng nanay ko, kita mo, nauubos ng kapatid ko. Di alam na nanay namin, kami ang dumudukot doon. Hindi mo totoo yun mga kapatid. Dahil ang Biblia napakaliwanag na ang kapag namatay ang tao, hindi na po babalik yung kaluluwa. Babalik lang po yan kapag dumating ang Panginoong Jesucristo, ikukumbine yung kaluluwa at espiritu sa bagong katawan. Tignan po natin. Dito tayo magtatapos ng atin. Dito po sa 1 Corinthians, pagbabalik ng ating Panginoon, ano mo yung mangyayari? Chapter 15, verse 52. At sabi doon, in a moment, and the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So magbabago. Yung patay, sabi ng Thessalonian,
Basahin din po natin, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Sabi doon, but let 1 Thessalonians, 1 Thessalonians 4:16. Sabi dito, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yun yung mga patay. Yun, di ba? May mga namatay tayong mga kabakadak. Kapag yun ay na kay Kristo, ang sabi doon, una silang bubuhayin ng Panginoon. Tapos sabi doon sa tayong mga buhay, sabi doon sa verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them. Yung mga patay, bubuhayin, at tayong mga buhay, ano mangyayari? Mabaguhin yung katawan natin, at sabay-sabay po tayo, sasalubungin natin ang Panginoon dyan sa hanapahan. Walang mauna, walang una-una. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. At ang sabi po doon sa huling bahagi ng 17, mapapasa Panginoon tayo, magpaka-ilanman. Wala nang balikan. Gusto ba ba nyo bumalik dito sa mundo? No. Ayaw ko nang bumalik. At wala nang balikan talaga yun. Pag kinuha tayo ng Panginoon, forever and ever na tayo. Sabi doon ng verse 17, sabi doon, mapapasa Panginoon tayo, magpaka-ilanman. Kaya doon sa lesson natin, mga kapatid, yung tinatawag na confident in Christ, ayusin na po natin ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Huwag muna tayong magparelax-relax. Kung talagang totoo tayong Kristiyano, totoo tayong anak ng Diyos, gawin na po natin ang obligasyon. Yun, ano ba yung obligasyon natin? Yun. Unang-una, magbasa ng Biblia. Yun, ang dami natin binabasa. Yung ba'y napagbibigay sa atin ng spiritual na kakapakinabangan? Yes. O ang nabubusog lang sa atin yung laman. Tanda po natin, naglalaban po mismo sa sarili natin. Huwag ka na magharap ng ibang kalaban. Dahil ang mismong kalaban natin, sarili natin. Sabi dito sa Galatians 5:17, sabi ni Apostol na Pablo, tingnan po natin. Galatians chapter 5, verse 17. Ang sabi po ni Apostol na Pablo po dito, tingnan po natin, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Magkablaban po talaga eh. Kaya sino ang palalakasin dapat natin, mga kapatid? Yung mismo natin. Yung laman natin, malakas na po yan. Talagang nagpupumiglas kayo siyan. Paano lalakas ang ating spiritual? Yan pa ng mga kapatid eh. Magpasa tayo araw-araw. Yun, pagkagising, buklat ng Biblia. Ano bang binubuksan nyo bago pagkagising? Aminin. Aminin po. Yes. Amen. Cellphone. O tindig kayo at atatin na natin sinong nagbubukas ang Biblia. Ops. Dalawa na lang. Bakit ho? Anong nangyayari sa inyo, mga kapatid? Bakit ang Biblia parang allergic na allergic po tayo sa Biblia? Sabi natin, anak tayo ng Diyos. Tapos ang inuuna natin buksan yung cellphone natin. Okay lang kung ang cellphone natin, ay nandun yung Biblia. Pero 90% hindi naman talaga ganun eh. Pag bukas ng cellphone, ano ang hinahanap mo? Message. May padala na ako sa'yo. Okay! Praise the Lord! Hallelujah! Yun. May kwento ko. Sabi nung tatay, anak, Ilonggo eh, na? Doon ka Manila, aral. Sabi nung anak, po, pa. Ilonggo eh. Sabi anak, pagdating mo sa Manila, Christian kasi, huwag mong kalimutan magbasa araw-araw ng Biblia. Opo pa. Hindi mo alam utang doon. Ano yun nung tatay? Pagdating sa Manila, siyempre, nalibang yung bidata, masarap ng mga buhay dito sa Manila. Grabe, ang lalaki ng mga building. As napunta pa sa Patay Sindi. Pakatambay muna, may Patay Sindi.
May pangalang Way to Heaven. Wow, Way to Heaven. Beer house pala yun, Way to Heaven. Pag naubusan ng budget yung binata, tumawag pa. Wala na budget, naubos na. Sabi nga, nagtanong yung papa niya, nagbabasa ka ba ng Bible? Opo. Ay, hindi ka nagbabasa. Kasi pag nagbasa ka, bawat page doon, may 1,000. Nandun pala. Kaya sabi ng tatay, magbasa ka ng Biblia araw-araw. Kasi bawat page pala, nandun yung allowance niya. Oh. Ay, hindi nagsinungaling pa siya. Nabukutuloy siya ng tatay niya na hindi talaga nagbabasa ng Bible. Oh. Kasi sabi niya, kung nagbabasa ka ng Bible, nandun na yung allowance mo. Oh, bawat page, 1,000. Oh. Ang tanong, ilang page ba ang mabasa natin mga kapatid araw-araw? Dapat. Kasi ang pagbabasa, blessing po yan mga kapatid. Di ba sabi ng Book of Revelation, mapalad ang nagbabasa. Pagbabasa pa lang may blessing. Yung pagbabasa mo ng cellphone, wala nang blessing yan. Buti may nagpadala sa'yo. Bisa nga, nababasa mo. Ang kapal ng mukha mo. Talagang pati, nag-i-editor ang mukha mo eh. Nababasa. Di ba? Dami nag-aaway sa Facebook eh. Yun. Mababasa mo pa. Nagsabunutan. Kasi, nahuli. May kabit. Ang daming lumabasa mo. Ang maganda pagkagising, mabasa mo na ang Bible. Yun. Pagkagising, bago matulog. O, ano na natin yung mga kapatid? Kasi mananakot po tayo sa Diyos. Pagbabasa pa lang, hindi ko magawa. Ay, lalo na yung pag-pray. Manalangin, bago matulog. O sino na nanalangin, mga kapatid? Lord, salamat po sa maghapon at binabayan mo po ako sa pangalan ni Jesus. Amen. O, tulog ka na. Nanalangin ka na eh. Yung iba eh, nag-pray. Habang nagpipray, talagang nag-aaral ng cellphone eh. Lord, dinadalangin ko po, gabayan mo ako. Amen! Nagmamadali kasi may hawak na cellphone eh. Ang sabi ng isang eksperto, bago ka matulog, 1 hour, wala ka ng cellphone. O mga young people, kaya? 1 hour before matulog, wala ng cellphone? Ako talaga, inaanong ko yun. Pinapractice ko yun. Inuhog ko yun. Talagang wala na istorbo. Yung iba, bago matulog, mag-video call muna tayo. Hindi mo kayang tanggapin. Hindi mo kayang makita eh. I-practice natin yung tama, mga kapatid. Kasi pag hindi natin na itama, tayong tatamaan. Ang Diyos po ay hindi nagbibiro. Sabi po niya sa Galatians 6:7, ang Diyos, kung anong itinanim, yun ang iyong aanihin. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. So dapat tayo, yun, pagbabasa ng Bible, panalangin, ano po? Yun, fellowship. Yun, pag may nabalitaan kang Bible study, naku, may Bible study kay Mr. Margie, yun, talagang excited ka. Kahit hindi ka ibitahin. Yun, excited ka. Bakit? Anong purpose ng fellowship? Magpalakasan sa isa't isa. Kaya po nga ulit, titig kayo dito. Pag ikaw lang nag-iisa sa bahay, anong nangyayari? Naku, magbibigyan ko 1, 2, 3. May nakakita sa'yo. Ay, puntahan mo na si brother. Nagbibilang na ng kung ano-ano. Ang purpose ng fellowship, ang palakasan sa isa't isa. Kung may problema ka, ang Biblia po ay nagbibigay ng pag-asa, kalakasan, kaaliwan. Kaya kung may gusto magpa-Bible study, yun, sabihin nyo lang, anytime, magpa-schedule kayo. Alam mo ako, nagsasakripisyo na po ko ng oras para yung mga Bible study natin magawa natin. Kasi importante yun. Kahit hindi lang tayo Sunday. Kasi Sunday, hindi naman tayo pwede magtanong. Pero di ba, pag Bible study, nakakapagtanong, Pastor, pwede pa ba ako mag-asawa kahit 80 anyos? may nagtanong sa akin sa Facebook, Pastor, pwede pa ba ako Pwede yun. Pwede ka mag-asawa, basta wala kang asawa. Ano ang purpose? For companion lang, para may kasama sa buhay. Wala nang ibang dahilan yun. Para may kasama sa ministry. Pero wag na. Yung napigilan, wala nang asawa, di ba?
80 Ngayon mga kapatid, ikakasal po natin si sister and brother, ang taon po nila, 85 years old, ikakasal. Ay parang Kristiyano, walang problema yun. For companion. Okay po, so, ito po, makita natin mga kapatid, tinan po natin, for the last, natin, na yung sinasabi ng Bible, yung ating pinag-aaralan. Sa Colossians 2:15-21, ito yung tinatawag po ng ating tinan po natin yung 22, no? Which all are perished with the using after the commandments and doctrines of men. No? Ang pinaka-conclusion natin, unity and encouragement. Paul expresses his desire for believers to be encouraged, live together in love, and to grow in their faith. Yun. Dapat nagmamahalan tayo, dapat hindi tayo nagsisiraan. Huwag mo tayong pag nakaharap, nakamiti. Pero pag talikod, merong mga taong nakamiti sa'yo, pero pag talikod, sinasaksa ka na. Ikaw, Sister Perez, ito sa'yo! Huwag mo ganon. Face to face, kung ano ka, dapat magpakatotoo. Kristiyano po tayo. At kung may usapin, i-apply ang biblical process. Alam mo, may galit kayo sa akin. Galit ka sa Panginoon. Ang ginawa mo, i-please mo ako. Balik po yun. Pag galit kayo sa akin, punta kayo dito sa lugar na ito, at papakapayin ko pa kayo, libre merienda. Sasabihin ko sa'yo, brother, anong gusto mo? Cake o half cake? Whole cake, half cake. Pag-uusap tayo ng salilinan, yan po ang nagbabahalan. Kahit sa mag-asawa, kapatid, natin nagre-resulta ng hindi maganda. Hindi masamang magalit, pero sabi ng Bible, huwag malubugan ng araw ang galit. Tanungin mo sa katabi ko, ilang araw na nandyan yung galit sa puso mo, nakawalan mo na. Dahil yan kasalanan mo talaga. Hindi ho makakatulong. So, yan lang po sabi doon sa verse 2, that their hearts might be comforted, being knit together in love, in conviction, and the full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. So yun lang po, at tayo po tumayo, kapatid, at tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa mga ito sa isang kakataon. Salamat po sa mga napag-aralan namin. Ito po ay tubimo sa aming mga puso. Sa mga natitira po para may oras, kayo po ang magulat lumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, brother. Number 7. Day by day, and with this passing moment, when I find only my trials here, rising in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear.
Those are His kind beyond all measure. Gives unto each day what is in place. Lovingly, in spite of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord Himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares in vain would bear would bear me. Eagles lift His counselor in power. The protection of His child and treasure is a charge that on Himself He laid. As the days thy strength shall be in measure, this the pledge to me He made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord. Thy host not faced with consolation, offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, ere to take us from our Father's hand. One by one, the days, the moments bleeding, till I reach the promised land. The love of God is greater far, and our pain can never tell, and goes beyond the highest star, and reaches to the lowest hell. The guilty pair of the pain, God is His Son to me. A saving child, irreconciled, and pardoned from his sin. O love of God, which endure, how measureless and strong, and shall forevermore endure. The saints and angels song. When years of time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who will refuse to pray, on rocks and hills and mountains fall, God's love so sure shall still endure, unmeasureless and strong, redeeming love from heaven above, the saints and angels song. O love of God, rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Lord, we will live
ocean field, and where the skies of parchment made, where every storm heard not clear, and every man must ride by train. To ride the love of God above, would drain the ocean dry. But would the scroll contain the whole, those sections right to sky. O love of God, the rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Okay, so bago tayo mag-closing, mga kapatid, announcement. Third Sunday ng fourth Sunday ng Lord, Saturday pala ng November, ay may bisita po tayo galing Cagayan, sa Pilat, sa Balatuan, Muntinlupa. Saturday po yun kasi kinabukasan, Sunday, may Thanksgiving po sa Los Banos ng Thanksgiving nila. Tayo, so hindi makasama, Saturday po ang service natin doon. Dating fourth Sunday ng November. So, sama natin sa prayer. Okay po, so yan lang po at tayo po tumayo. Maraming pagkain. Pasalusaluhin natin. Tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa umaga nito, sa iyong pagbutigan, sa iyong biyaya. Salamat po sa pagkakataon, na kami nagsama-sama upang kayo po yung aming pagtaas, aming pagkakay. Salamat po Diyos at sa mga susunod po namin gawain, nawa po bawat isa po sa amin ay ilusin po nawa sama-sama kami ulit na magpuring at sumamba sa banal pong pangalan. Sa amin po sa susunod ngayong umaga, na po ang mga dala ng bawat kapatiran, gusto nito, sa kalakasan na aming katawan, sa mga plan namin, especially sa darating po Thanksgiving ng South Pedro Primitive Baptist, at sa aming fellowship dito, Lord, sa November 22, kayong Diyos ang magpala, na mag-please kami sa mga ngara, magbibigay po ng mensahe sa darating pong fellowship namin dito sa Primitive Baptist kami. Salamat po Diyos. Sa mga naka-join sa Google Meet, sa mga sila naroon, huwag pagpapala po at kapayapaan pagkanong po sa kanila. Alam po namin na malayo po sila, hindi namin kasama ngayon. At sa susunod, sila rin po ay kasama namin sa face-to-face worship. Salamat po Diyos at lahat po rin po ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless mga kapatid at tayo mag-lunch na.